Hello crafters! So welcome back to my channel. Sobrang tagal na nung huli nating video dito sa YouTube. Parang almost year na yata, no? So, pasensya na kayo, medyo paus pa ako kasi isang taon yata ako inubo at saka sinipon. Charot. So, ayun ano pa lang siya, as in, pa-okay pa lang ako ngayon. So, ayun na nga, simula nung last video natin, sobrang dami na nangyari. Sobrang daming napalitan na gamit dito sa loob ng craft room ko. Siguro kung makikita nyo, ayan. Daming kalat, 'di ba? Puro kalat. So, ayan yung mga bago na, ayan, pa yung isa, ayan. So, now, we're into 3D printing. So, marami tayong pinalitang gamit. Marami tayong inalis na gamit na um, regular printing. So, ito na lang ang printer natin ngayon. So, sa mga magtatanong, ito na lang ang gamit kong printer ngayon, dalawa. So, isang Epson L3210 for sublimation and isang Epson L18050 na pigmentang ink. A3 yan, A3 size. So, yan na lang ang printer natin for regular printing ngayon. Nagbawas na rin tayo ng mga die cutting machine. So, ang natitira na lang natin is isang pirasong dominator and isang oblique na manual die cutter. So, kung napanood nyo before yung craft studio ko, craft room, yung mga gamit before, ang dami nang wala doon ngayon. Sa cutting machine, wala na tayong Cameo ngayon. Ang gamit na natin ay Caesar Juliet. Ayan. So, Caesar Juliet. Tapos, sa laser, meron na tayo X-Tool. Wala lang siya dito kasi, tawag dito, hiniram kasi nung anak ko yung X-Tool. So, meron tayo X-Tool F1 na laser. Ano siya? 10 watts laser diode and 2 watts IR, infrared. Tapos, meron din tayong Algo Laser Pixie na 10 watts. Tapos, ribbon printer, yung katabi niya. So, in-update ko lang kayo kung ano meron tayo ngayon. At yung ating 3D printers. So, ito yung 3D printers ko ngayon. Ayan. So, meron akong 4 na A1 combo. 4 na A1 combo. And then, yung dalawang P1S, combo din yan. Kasi may AMS siya. And isang P2S na meron na siyang dryer dun sa kanyang AMS. Tapos, meron tayong filament dryer na Creality Space P of Pi X4 para 4 na piraso agad. Pwede tayong sabay-sabay na dry ng filament. So, ayun na nga. So, ang daming nangyari, 'di ba? Ang daming napalitan dito sa area ko na to ng 3D printer. So, ito na yung ginagawa natin ngayon. Ayan, mga business standing name. Nasa Shopee namin yan. Lalagay ko na lang yung link dun sa mga interested. Tapos, yung mga ganito. Ayan. Ayan. Tapos, gumagawa na rin tayo ng mga customized keychains. And marami pa iba. Ay, meron pa na tayong clickers. Ayan. Ito yung usong-uso ngayon, di ba? Yung mga... Ayan. Yung mga clickers ang usong-uso ngayon. So, meron akong business package nito. Lalagay ko na lang sa description box yung website namin kung saan nyo siya pwedeng ma-avail yung business package, reseller package ng mga clickers. So, ayun na nga, ang daming nangyari. So, ang daming nawala. Kasi, nung una kasi, sa totoo lang, ang binili kong printer na 3D printer is yung Creality na Ender. So, doon ako nag-start. Siguro almost a year na. April ko binili yun eh. Yung Creality na Ender. Tapos nagustuhan ko siya. Nagustuhan ko naman siya. Pero 'di ba, kung mapapansin niyo doon sa mga old videos ko, meron na ako ng Silhouette Alta na 3D printer. Binili ko yun kay Silhouette Philippines, parang 18,000. Pero kasi ang build plate niya, yung plate kung saan ka magpiprint, is only 4x4, tapos pabilog siya. And then manual siya na tawag ito, manual calibration siya. So ikaw ang magka-calibrate no ng mano-mano. Not unlike nitong mga bagong printers ngayon, automatic calibration na yan. So, wala na akong problema. Madali na lang siyang
gamitin. So, ayun nga, nag-start ako sa Reality Ender 3. Nagustuhan ko siya after ko ng Silhouette Alta. Kasi Silhouette Alta, parang nalipasan ako ng 2 years. 2022 ko yata siya nabili or 2023. Parang naging hype lang siya for me. Pero maganda naman. Maganda naman. Until now, meron pa yung buhay ko dito ng mga print gamit yung Silhouette Alta. Kaso nga kasi naliitan ako, parang ang daming kong gustong gawin, pero limited ako dun sa build plate niya. Tapos medyo may kamahalan siya. Actually, may kamahalan siya. Hindi siya mumurahin na 3D printer. Mahal siya sa laki ng build plate niya. Pero magandang klase siya. For beginners. Sa mga gustong mag-try pa lang as hobby, yun nga lang, medyo mahal siya for hobby, di ba? So, okay na yun. Di lumipas yung 2 years, naisip ko parang gusto ko ulit mag 3D printer. Sabi ko parang ang ganda ng 3D printer, no? So yun nga, binili ko yung Creality Ender 3, so medyo mas malaking build plate niya. Hindi naman ako na-overwhelm, pero nakulangan ako kay Creality Ender 3. Nahirapan akong mag-calibrate, mag-leveling, mag-auto-leveling sa kanya. Tapos, one color lang siya. Kasi nga mura lang siya eh. Parang nabili ko siya 8,000 lang. So, nahirapan ako sa kanya sa leveling. Hindi ko ma-level ng maayos. Tapos, ang talagang pinaka-major doon na sa akin na kaya ako nagpalit ng Bambu Lab is wala siyang multicolor print. Hindi katulad nito, meron siyang AMS. So, yun, yung AMS is yung Automatic Material System. Yan yung pwede ka mag-print ng multicolor. So, ito siya. Kasi kapag hindi combo ang binili mo, ito lang siya, yung machine lang. Tapos, may attachment lang yan for single filament. Pero kapag AMS ang binili mo, o combo, may AMS siya, ito yung kasama niya. So, 4 colors, pwede ka na mag-print ng 4 colors agad sa kanya. So, ayun nga, dahil ang Creality ay single color lang, nagpalit ako ng Bambu Lab na A1. Isang piraso lang siya. Then, parang after a month pa, parang after a month, nagdagdag ako ng isa pa ulit na A1. Tapos, ayun, hanggang sa ngayon, nadagdagan. Pinakahuli ko yung P2S. So, ayun yung P2S. Ayan siya. So, bibilisan lang natin. Para lang naman intro. Tapos, magkakaroon na tayo ng tuloy-tuloy na vlogs. Pero, wala na tayong masyadong tutorial. Hindi pa kasi ako ganun kagaling sa paggawa ng 3D printing ng mga files. Kasi, yung mga medyo complicated na files, yung ano ko pinagagawa ko kasi meron siyang Blender. So, yung mga designs namin na iba, yung anak ko yung gumagawa sa Blender niya ginagawa, or meron akong makakilala na 3D modeler na binibilan namin ng mga files. So, marami naman yun sa mga group, makikita nyo, nagbibenta sila ng mga files. Then, ayun, para lang malaman nyo anong difference netong A1 combo, A1 sa P1S. Kasi itong P1S, para sa mga hindi pa familiar, teka, ayan. So, yung P1S is enclosed siya. Ayan. So, itong P1S, tinatawag nilang Core XY na printer. So, medyo, pag Core XY, ang andar ng printer niya is, ng nozzle niya, yung sa loob, yung pang print niya is pag ganun. Gumaganon siya talaga. Talagang parang sinasakop niya yung buong plate. Tapos, pag enclosed kasi yung 3D printer mo, pwede kang mag-print dyan ng mga ABS, ASA, yung mga mga advanced material. Pero PLA pa lang ang gamit ko. Pero dito kasi sa A1, bed slinger siya. So, pag ganun ang andar niya. Ayan. Tapos, pag ganun lang. Unlike dito kay Bamboo P1S, talagang gaganon siya. Ayan. So, yung tinatawag nilang Core XY. So, ang andar niya is yung buong plate talagang kaya niya sa sakupin. Ito ay bed slinger. So, ibig sabihin yung bed niya, ito umaandar. Yan. Pero yung bed nito sa P1S, up and down siya.
Pero yung kanyang, ano dito, ayan, sa loob, ito. Ayan, oh. Yung kanyang, ano ba tawag dito? Basta yan. Diba? Hindi pa nga ako pwede mag-tutorial, sabi ko sa inyo. Pero ano naman, hindi naman ako ganun kasyunga. Sabay ganun na. So parang mas maganda yung galaw ni P1S and P2S and mas faster siya. Si P2S kasi kaya siya mas mahal, yung pinaka-AMS niya, ito. Ito yung tinatawag naman AMS ng P1S at saka P2S. Sa P1S, regular AMS lang siya. Sa P2S kasi, pwede ka na rin mag-dry dito. So, filament dryer na rin siya at the same time. Ayan. Pwede na mag-filament dryer dito sa P2S. So, no need na nung external na filament dryer katulad niyan. Kasi separate pa rin niya na binibili. Ayun. Tapos, ayun nga. So, yun. Yun lang naman yung update. So, sa mga susunod natin na vlogs, siguro papakita ko sa inyo yung mga nakataob pala yung mic. Yung mga ginagawa ko na items for 3D printing at kung ano man yung ginagawa ko. Tapos plan ko na mag-visit dun sa mga sellers, sa authorized sellers ng mga 3D printers dito sa atin sa Philippines. Para makita nyo kung ano-ano yung mga ino-offer nila na machines pa. Kasi marami pang machines. Hindi lang ito, pero para sa akin kasi si Bamboo Lab ngayon ang pinaka-okay na printer. Although na-try ko si Creality. But for me, Bamboo Lab. Bamboo Lab talaga. So, ayun. So, plan ko mag-visit doon sa mga shops nila. Kakausapin ko na lang yung mga contacts ko doon. Baka po pwede tayo mag-video or mag-tour doon sa kanilang shop kung ano-ano yung mga meron sila. And then, yun yung ipopost natin dito. So, medyo lesson tayo sa tutorials since ito na nga lang ang aking mga printers. So, hindi na ako masyado sa regular printing. Although, meron pa rin mga pumapasok na invitations paunti-unti, pero mostly, ang concentrate ko ngayon is 3D printer. 3D printing. So, sa susunod na vlog, i-discuss natin kung magkano yung mga 3D printers, tapos kung ano yung mga materials na kailangan nyo, kung paano magpa-pricing. Ipapakita sa inyo na item na baka makakuha kayo ng konting idea. Gusto nyo mag-start ng business, ganun, ayun, kayo nang bahala. So, for now, ito yung update sa ating craft room. So, hindi ako makakapag-tour pa ngayon kasi sobrang kalat. Ayan, no, kasi meron akong, nagre-ready kasi ako ng live. Nagla-live kasi ako sa TikTok. So, ayun. Tapos ito yung mga filament. Pakita ko sa inyo. Ayan yung mga filaments. Ayan. Puro filaments. So, di ba dati, ang nakapwesto dito is yung mga cameo machines ko. Ngayon, wala na tayong cameo machines. Kasi Caesar na tayo. Tapos, ayun pa, filament ulit, filament, ayan, may mga nakakabit pang filament sa mga printers. So, ayun, kita niyo yung aming kusina. Ayun lang naman. So, again, thank you so much for watching. Sana mag-subscribe kayo and i-like niyo yung aking video. Mag-update na tayo. Promise! Totoo na to, mag-update na tayo ng mga vlogs dito sa YouTube. Thank you so much for watching. Bye!